Ngayong taong 2025 ay abala ang PyCore team sa paglipat po ng mga nodes mula sa kanilang testnet patungo sa mainnet. Para sa mga di pa pamilyar, ang nodes ay mga computer na nagva-validate ng mga transactions sa isang blockchain. Sa madaling salita, sila ang nagbabantay at nagsisigurong maayos po ang takbo ng network. Hindi pa nag-aanos ng specific na petsa para ngayong taong 2025 para po sa node registration ang PyCore team. Pero base po sa mga galaw nila, mukhang inuuna nila ang mga mapagkakatiwalaang test node operators. Kaya ayon po sa ulat, nagsimula na raw ito sa mga bandang February 20, 2025 at inaasang magpapatuloy po hanggang June. At ayun, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita rito ay ang AMB Crypto. Ayan, ngayon ay gaano ba karami na? Gaano na po ba karami ang mga testnet nodes ni Pi Network? Nitong taong 2022 ay may mahigit pong 10,000 na active testnet node itong si Pi. Pero ngayon, may mga nagsasabing umaabot na raw ito sa halos 245,000 na active nodes. Kaya ang dami na. Napaka-impressive, di po ba? Pero teka lang, ayon po sa data ng mga blockchain explorers tulad po ng PyScan.io, kakaunti lang talaga ang aktual na gumaganang nodes. Minsan ay 15 lang or 11. Ang ilan sa mga ito ay hawak pa mismo ng Pi developers. Ibig sabihin ay hindi pa talaga decentralized ang system ni Pi. Kaya may mga agam-agam ang ilan kung tunay bang by the people ang Pi network. Ngayon is bakit po napakahalaga ng paglipat sa Open Mainnet? Ang Open Mainnet ang real deal sa isang crypto project. Dapat malalaman kung kaya na ba ng isang blockchain na makipagsabayan sa iba tulad po ng Ethereum o ni Bitcoin. Para makamit po ito, kailangan ni Pi Network ng matatag at decentralized na nodes. Yan, or node system. Kaya't ang paglipat po ng mga nodes mula testnet papuntang mainnet ay hindi simpleng technical update lang. Isa po itong malaking hakbang patungo sa tunay na operasyon ng network. Dahil dito ay naglabas po ang Pi ng Pinode version 0.5.0. Isang update na layuning ihanda ang mga nodes sa paglipat sa live blockchain. May mga bagong features ito para sa security, performance at saka future upgrades. Ngayon is paano ka magiging node operator naman dito kay Pi Network kung interesado ka. Ayan, kung isa ka pong pioneer na gustong tumulong sa pagpapatakbo ng network, pwede kang mag-install ng Pinode software. Available po ito sa Windows, Mac OS at saka Linux. Pero hindi ito parang pag-install lang ng app. Kailangan mong mag-set up ng Docker. I-configure ang iyong internet settings tulad po ng port forwarding at saka tiyaking online palagi ang iyong computer. Ang iyong node ay dapat may malakas na internet, modernong processor at least meron po siyang 4GB na RAM. Optional pero recommended din ang paggamit ng cloud server para mas stable ang operasyon. Hindi lang tech specs ang tinitingnan ng PyCore team. Tinitingnan din nila ang track record mo sa community, uptime po ng node mo at kung gaano ka ka-active sa ecosystem. Ayan, napaka-technical kung gusto mong maging isang node operator. Ngayon is ano naman po ang papel ng KYC sa mainnet transition? Mahalaga po ang KYC or Know Your Customer Verification para makasali sa mainnet, lalo na kung gusto mong maging node operator. Hindi ka makakapasok kung hindi mo pa ito natatapos. Hindi lang po basta ang KYC. Kailangan mo ring magpakita ng kontribusyon sa network tulad po ng pagiging active pioneer o maayos na node operator para makasama ka sa migration. Ngayon is ano po ang klaseng mga nodes ang mayroon itong si Pi Network. Yan, meron po siyang dalawang uri ng nodes. Una ay ang nodes, pangalawa ay ang super nodes. Yan, yung nodes ay sila po yung regular na nagpapatakbo ng Pinode software. Sila yung nagsusuri or bumoboto kung alin ang valid na transaction. Ang super nodes naman ay ito ang big brothers ng network. Sila ang nagpapasya kung aling transactions ang isusulat sa blockchain. Kailangan palagi silang naka-online at may sobrang reliable na connection.
Ang pag-upgrade po mula node papuntang supernode ay dumadaan sa mahigpit na proseso ng evaluation at dito po malalaman kung kaya mong hawakan ang mas mabigat na responsibilidad. Ngayon is totoo ba na may decentralized itong si Pi Network? Ito po ang malaking tanong. Ang layunin po ni Pi Network ay maging decentralized. Pero ayon po sa ilang ulat, hindi pa ito nangyayari sa full scale. May mga nagsasabing hawak ng Pi Core team ang karamihan po ng supernodes noon. At dahil hindi transparent kung paano po pinipili ang mga ito, may mga nagdududa kung fair ang proseso. Dagdag pa dito, malaki rin ang hawak ng Pi Core team sa total supply ng Pi. Kaya lalong tumitindi po ang usapin ng centralization. Pero ayon po sa team, unti-unti raw nilang pinapalawak ang sistema at mas binibigyan ng kapangyarihan ang community. Ngayon is ano po ang epekto nito sa presyo ni Picoin? Kapag naging successful po ang transition sa open mainnet at naging mas decentralized ang network, malaki po ang tsansang tumaas ang value ni Picoin. Ito ay dahil tataas ang tiwala ng publiko at maaring mas marami pang exchanges ang maglista nito. Ayon sa mga exchanges, ayon po sa mga analyst po pala, posibleng umabot si Picoin sa $80 to $120 ngayong unang bahagi ng taong 2025. Posibleng umakyat ito sa $150 to $200 pagdating po ng kalagitnaan ng taon, at kung maganda ang market baka lalampas pa siya sa $300. Kaya ang tataas, ayan, ang tataas ng mga prediction dito. Ayan, base po yan kay AMB Crypto rito. Ayan. Pero mukhang malabo po. Sa tingin ko is presyo po yata ito sa IOUs. Yan, presyo po yata ito sa IOUs. Hindi po yung talagang presyo sa mga exchanges. Yan, katulad ni Gate.io, Bitget at saka OKX. Ayan, yan, so, kasi sobrang taas. Tapos 2025 daw. Yan, pero kung hindi po maabot ang goal ng decentralization ay posibleng mawalan ng tiwala ang mga tao at maaaring bumagsak po ng 20% ang presyo nito. Ayan. Ngayon is ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Bilang mga Pinoy na interesado rito kay Pi Network, malaki po ang epekto nito sa ating diskarte. Marami sa atin ang naging bahagi po ng early pioneers. Kung successful po ang open mainnet at decentralized na si Pi, pwede nating mas mapakinabangan ang ating rewards. Pero kung manatiling centralized po ang system at hindi magtagumpay ang mga nodes, baka mawalan ng halaga ang mga nakuha nating Pi coins. Kaya't mahalagang maging updated po tayo, sundan ang official updates ng Pi Network at huwag po tayong basta-basta maniwala sa hype. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.